Now, before we start our Sunday school, we're going to sing the books of the Bible. Amen? Now, giingon diri sa pulong sa Ginoo, in 2 Timothy chapter 3, verse 16, the Word of God says that all Scripture is given by inspiration of God, is for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Mao kana ang pulong sa Ginoo. And we are told to obey God and leave the consequences to Him, to fight your battles in your knees, and you win them every time. Amen? And daan natang gipasidan and that Jesus saves. Amen? Now we're going to sing the Old Testament to the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the accent to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, in reverence to the Word of God, akong hangyon na matagusar, let us all rise as we open our Bibles in 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3, we're going to read from verse 6 up to the last verse, which is verse 18. Once again, 2 Thessalonians chapter 3, we're going to read from verse 6 up to verse 18. Amen? And we're going to read this responsibly. I read verse 6, kamo sa verse 7. Puli-pulihan na tagbasa until you reach the last verse. Amen? Daghan kayong salamat sa matagusa. Amen? Okay, verse 6 I read. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Verse 7. Verse 9. Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. Verse 10. Verse 11. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Verse 12. Verse 13. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Verse 14. Verse 15. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Verse 16. Verse 17. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle, so I write. Verse 18, altogether. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Let us bow our heads and let us pray.
Heavenly Father, in the mighty name for Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Taliwala, Amahan, sa maot nga panahon, taliwala sa hulga sa bagyo, taliwala sa hulga sa katalagman sa among palibot, Lord. But gihatagan minimo og pribilehiyo, Amahan, nga makasimba karong kahaponon. Salamat kay Amahan sa imong mga anak nga nagsayog anhi. Salamat, Lord, bisan pa sa presensya sa matag usa. Salamat, Lord, sa imong divine grace. Salamat, Lord, sa fruit of the Holy Spirit. Salamat, Lord, sa pagpanalipod kanamo sa panahon sa among katulugon. Salamat, Lord, bisan pa sa paggiya, sa pagtubag sa tanan namong mga prayer requests. Bisan na pod, Lord, sa mga problema apan gihatagan nimo kasulbaran. Salamat, O God. Heavenly Father, mahay kami kapasayloan sa masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una sa pulong sa buhat, pasayloa kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. O karon takna, Lord, pagasimbahon ka namo pinaagi sa pagtuki sa imong pulong. Ay namong ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ikaw pa, Amahan, magahatag ka namo og maayong pagtulunan, Amahan, karong kahaponon. We are praying, Heavenly Father, nga ang among lason karon, Amahan, matudlo unta nako sa tumang kayano. Ay namong ginapangamuyo kanimo, Lord, ang tabang sa Holy Spirit karong kahaponon, nga magahatag ka nako kaalam, magahatag ka nako isusulti sa kumbaba, o magagamit ka nako isip channel of blessing alang sa matag usa karong kahaponon. We are praying, Heavenly Father, i-bless, Amahan, bisan pa ang fellowship sa matag Kristohanon. I-bless, Ginoo, Lord, bisan pa ang awit sa choir. I-bless, Lord, bisan pa ang tithes and offerings. Tabangi mi, Lord, nga matagbo ang mga panginahanglanon sa church. And we are praying, Heavenly Father, i-bless, Lord, ang amo ang preaching service nga pagadalaon sa mong pastor. We are also praying, Lord, para sa mga kauban nga naay dakong kasing-kasing sa pagsimba at tagisid sila og pribilehiyo, Amahan, paabta sila safely diri sa church. And we are praying, Heavenly Father, pangayoon na mo, Lord, ang imong divine protection. Bisan pakining balay lampuanan, Amahan, silyuhi kani sa imong precious blood, O God. Ayaw tuguting nga masamok among panimbahon karon tungod sa among kaaway. Ana mong ginapangamuyo, Lord, buyaga sila, silyuhi kining balay lampuanan, pabantayi kami sa imong precious angels, O God. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa, Amahan, kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple plan of salvation. We are also praying, Lord, for other churches nga nagasimba sa espiritu kamatuuran, hatagi sad sila dakong kadaugan silang panimbahon karon. We are also praying, Lord, bisan pa sa mga members nga naa sa balatian, nga hatagan nimo sila og kahingpit sa panlawas. We are also praying, Lord, for those who are in travel, nga imong protection, Lord, magauban sa ilaha. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kauban nga namugnaw na sa pagpangalaga diya kanimo, nga ikaw, Amahan, magarenew kanila og right spirit, magahatag kanila og desire, Amahan, nga makasimba, magahatag kanila og desire, Lord, sa pagpangalagad kanimo. Ay namong ginapangamuyo kanimo, Lord, bisan pa nga kami nga naa diri karon, Amahan. Among ginapray kanimo, Lord, nga intensify panimo, Lord, ang among gugma sa pagsimba kanimo, ang among gugma sa pagpangalagad kanimo. We are praying, Heavenly Father, give us the right guidance, Lord, and wisdom nga kung unsaon ni pagpalapad ang imong buluhaton, O God. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kahangturan. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, maayong hapon sa matag usa, and salamat kayo sa presensya. Amen. Kanina pa ta magsig balik-balik og pasalamat, no? Kay kanina mga 1:39 na siguro. Murag kami pa lang siguro ni Papang, ni Mira og ni Orange may naadiri sa church. And basin gatuo ko nga basig walay manimba karon da tungod sa maot nga panahon. Amen. But pasalamat ta nga naang matag usa karon. Salamat kay sa inyong presensya. Last week, grabe gyud ang atong bagyo diri sa atong syudad. Mga pipila ka billboards, na ay mga billboards na nga tumba.
Along with that, na mga pustisad nga tumba, nga dala ang ato ang wire sa kuryente. That is why some of us naka-experience tag walay kuryente aning mga panahuna, no, tungod sa mga repairs nga ginahimo. Daghan kayo mga kahoy nga tumba, and last Friday man siguro ang kagawasan nga ro dili papasabol, no, mga around 1 at 2 PM tungod sa dako kay mangga nga tumba. So karong panahuna, pasalamat kita sa privilege nga nakasimba karon. Amen. Now going back to our lesson, this lesson is titled Rudiments for Difficult Relationship. Amen. Now, as a sort of review sa tong lesson, no, nasayod ta ngang mao nga lesson, si Apostle Paul gilig-o niya ang mga Thessalonian believers. Amen. Gilig-o niya, gihatagan niya og pagtulunan kung unsaon pagdumala sa mga kauban sa church nga nagpabuyag. Amen. Now, dili nimo kalikayan ang tao bisag luwas na makasala paghihapon. Amen. Balik ko na to, there is no such thing as a super Christian nga dili nagyud ka makasala. But then ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, naghatag pud siya pamaagi kung unsaon pagbadlong niining mga klase sa mga tawo. Amen. Ngano man di ay unsa man day nahitabo sa mga Thessalonian believers. Ang mga Thessalonian believers, ang uban sa ilaha, nangundang nagpanarbaho, nahimo ng bago ngadto sa ilahang mga isig kakristohanon. Amen? Tungod kay wala na ginahimo, ang ilang ginahimo manghimantay na lang, and maghatod-hatod og istorya of which mauni usa sa ugat sa mga problema sa simbahan. Amen? So, nasayod ta, nga ang maop nga problema kaning mga backbiters, kaning mga libakiro, kaning mga marites, kaniadto pa ni. Amen? Pero abi ninyo, because of that, ang usa ka dako kayong problema sa ila kasagaran sa mga Kristohano nahimo ng tapulan. Amen? Mauni nga si Paul naghatag og pagtulunan sa ilaha, telling them nga dili maayo ning pagkatapulan. Amen? Mauni nga gihimo niyang example ang iyahang kaugalingon ngadto sa mga Thessalonian believers. Amen? Gani ug mabasahan ninyo diha. Gingon diha no in verse 9, not because we have not proved power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Amen? Now, dili na to malikayan, dili man pud siguro sayop nga musuporta ta sa mga nangalagad sa Ginoo. Dili man sayop nga mo provide ta sa ilang mga needs. Amen? But then abi ninyo, si Apostle Paul wala na niya gianad ang iyang kaugalingon nga mudawat siya og mga tabang gikan sa mga Christian believers. Tungod kay gusto niya nga dili siya mahimong babag, di siya mahimong balakid, di siya mahimong magpabugat alang sa mga Kristohanon. Amen? Mauna ang kinabuhi ni Apostle Paul. Now last Sunday nasabtan nato si Apostle Paul di ay ang iyaha di ay ministry sa diha nga nagminister siya nang ginabuhi puday siya apil. Amen? Unsa iyang panginabuhi? Unsa ganito? He is a tent maker. Amen? Mao na siya nga giingon diha, they have toil night and day. Amen? Trabaho siya alang sa ministry, trabaho pod siya ug alang isuporta sa iyahang kaugalingon. Amen? Because balik ko nato, dili gusto si Apostle Paul nga mahimong babag ngadto sa mga Christian believers. But pasabot niya na gikinabuhi ni Paul ang maayong example. Amen? Good example. And last Sunday, naisgutan nato ning mga pipila ka mga lesson about good example. Some reasons to be a good example. Amen? Unsa man ang good example? If you are
praising God. Amen? Now, pinaka the best good sa usa ka tawo nga naa gyud siya Ginoo sa iyahang kinabuhi. Amen? Importante na nga naa kay Ginoo an imuwasad nga angay dayigon ang imuhang Ginoo. Amen? Second, a good example is the peril of an unsaved husband. Now, dili nito malikayan, baliko nato, kasagaran gyud nga dili nimo madala sa church is kanig yung bana. Amen? Mao gyud ni usahay, mao ni battle cry kasagaran sa mga pamilya. Kung unsaon pagdala si mister, kung unsaon pagdala si bana. Amen? But then, gitudluan ta diri sa pinaagi sa pulong sa Ginoo nga dili ni na nimo madala pinaagi sa kasuko. Dili din na nimo madala og imuhang marsyaluhon. Amen? Dili na nimo basta mapugos-pugos, ang dili pod maayo nga dili na nimo tinggan tungod lang kay dili nimo mukuyog sa simbahan. Amen? Now, ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa atoa nga kinahanglan with the right conversation. But pasabot ang right conversation, naa kay dakong respeto sa imuhang bana. Amen? Kay kung wala kay respeto, wala gyud kay right conversation. No? Ignon siguro nimo, dali ragong panuwaya ka, manimba ta ba? No? Because that is not the right conversation. Amen? Now, but pasabot diha, naa dapat dako kayong respeto si mumbana, di madugay, mukuyog ra nagsimba sa imuha. Amen? Now, the peril of an unsaved husband. Number 3, a pure conscience puts to shame those that slander you. Amen? Now, if you are a good example, dili nimo malikayan nga naa gyud gihapoy mangdaot sa imuha. Amen? But abi nimo, do not be weary in well-doing. Amen? For in due season, we shall reap if we faint not. No? Mao na gingon. But pasabot niya na dili na to kalikayan kung pananlitan, gipasanginlan gani ka, gibutang-butangan kag maot nga imahe, gibutang-butangan ka og maot nga testimony, ayaw guba ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo, ayaw guba ang imong testimony, padayon lang kag pangalagad, padayon lang ka, abi nimo, gingon dira, maulawan ra na sila. Amen? Maulawan ra na sila nga nang daot sa imuha. Now, ngano man nga gitudlo ni, tungod kay nga mga Kristohanon kaniadto, we are branded as evildoers. Amen? We are branded as heretics. We are branded as iya sa demonyo. Mauna ang mga Kristohanon kaniadto. Mauna nga si Paul, giingnan siya, i-prove na ninyo pinaagi sa inyuhang maayo nga buhat. Amen? Dili bitaw, no? Natay usahay nga panultihon ba nga kanang moingon ka nga demonyo kay ka. Ingnon na nimo, balik ka gani nag-ingon, di ba makita gyud kag unsay nawong sa demonyo. But pasabot niya na imuha siyang balsan ug daotan sad. Amen? Abi ninyo, wala nay mahimo niya na. Amen? But abi ninyo, if we're going to continue the good deeds, bisan pag ibutang-butangan kag sala, maulaw ra ng mga tawhana pohon sa imuha. Amen? Now, number 5, the perception of the lives by those who are watching us. Amen? Now, daghan sa mga tao nagtan-aw ra sa ato ang kinabuhi. Daghan sa mga tao nagbantay sa ato ang mga binuhatan. Amen? Abi ninyo no, without your knowing, daghan sa mga tao taas upan lantaw sa inyuha tungod sa imuhang pagka-Kristohanon. Amen? That level of respect sa imuha
taas kaayo tungod sa imuhang pagka-Kristohanon. Amen? Now, if you have that kind of respect, continue for being a good example. Amen? Mao po na, ginabase po na nila ang ilahang kinabuhi because of your life. Amen? Dagan, like for example, sa opisina, mayingon na sila nga, di kita mag-late-late kay si Sarah ba sa'yo kay ganina. Di kita mag-late-late kay sa'yo kay si ma'am ganina. No? Kanainon ka nga, paghilom lang mo kay si Sarah ba, hilom rabubog kayo. Si ma'am, hilom kayo. Now, those are the kind of example nga ang mga tao nagbantay rapod sa imuhang binuhatan. Amen? Now, number 6, the position as ambassadors of Christ. Amen? We are a good example, no? Because we are representing someone. If you are called as an ambassador, but pasabot niya na nag-represent ka o somebody. Amen? And as a Christian, we are representing our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Number 7, diri siguro taning tapos last Sunday, the prevention of being a stumbling block to others. Amen? Now, 1 Corinthians chapter 8, verse 9, nasa screen, ito daw basahon. Ready, read. But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Romans chapter 14, verse 13. Ready, read. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Amen? Now, kanibang buot pasabot ani nga mahimo kang babag alang sa pagpangalagad sa uban. Amen? Now, like for example, naay bag-ong convert sa church, naay bag-ong member sa church, nagsimba. Nakita niya ang mga karaan nga mga members, apan usa ka hugna niya na nakita niya ang karaan kay nga member sa church nga naghubog-hubog. No? Or iyahang gitagana ang iyang kinabuhi into vices. Abi ninyo, kasagaran nga perception niya ng bag-ong believers, makaingon na sila, nga ano man ni si Brad, oy nga, kahubog-hubog man? Mura magdi na ko ganahan, musimba aning style ni? Amen? Kana bang ikaw mo'y hinungdan, nganong ang uban, dili na mangalagad tungod sa imuhang binuhatan. You become a stumbling block. Amen? Ang imuhang example, wala nakahatag og admiration ngadto sa uban. Mao na nga mga Kristohanon, daghan gitag angay likayan. Amen? Night times nga ning uli ang akong amigo ki-invite ko niya anhi diri kay dugay nagyud kami wa nagkita, and I tell you dili lang ingon ana ka close me, but then gikan pag yun may pagkabata ang moang mga ginikanan barkada na daan mao na nga hantod pagdagko namo kuyog sad mi hantod nang graduate. But one time, ning uli siya, giingnan ko niya, hapit diri. So paghapit na ko, I tell you, nindot kayo ang ilang gipang-inom. No? And paglingkod na ko sa lingkuranan, ning distansya ko layo-layo gamay sa lamisa, kay niingon ko, ug naay makakita sa ko ang nga Kristohanon diri. For sure, by next Sunday, di na gito mo simba. No? So naay mga butang nga angay nimong likayan. Amen? Dili maayo sa usak Kristohanon nga naa ka sa butang nga sa kalipayan sa kalibutan. Amen? Mao na nga usahay, muingon sila mingaw kaayo ang kinabuhing Kristohanon.
It's because kinahanglan imuha tong biyaan tong mga butang nga pangkalibutanon. Amen? But I tell you, no, dili gyud in taon mingaw. Instead, mas malipayon man ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Mas hapsay ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Amen? Kaysa anang daghan ka ng mga activities, but the end of it na ay problema. Amen? Abi ninyo no, dili naon tatay batasan nga di gyud nato ni ibaylo ang kinabuhing Kristohanon. Amen? Nindot kayo na. Now, unsa pa nga mga stumbling block? Diri sa pulong sa Ginoo in Mark chapter 10, if you're going to read, I think it's verse 13. Abi niyo no si Jesus Christ, sa diha nga naglakaw si Jesus Christ, that many of the children dingdagan ngadto sa iyaha. Naiuban siguro mga ginikanan, dalo na ilang mga anak, ipakugos, no? Paampuan, ingunahan na siguro. But then, his disciples came, no? Nga iyang gibabagan ning mga bataa. Abi ninyo, si Jesus, nasubo siya, no? Nga gibabagan ning mga bataa. Nasayutan, nagbilin siya, nga dili ninyo ni angay babagan ning bataa nga muduol sa kuha. Amen? For theirs is the kingdom of heaven. Amen? Ingon ana gi-illustrate sa Ginoo nga dili na to babagan ning mga bata nga muduol sa Ginoo. Amen? But then we can always discipline them. No? We can always discipline them to behave properly basta magsimbata diha sa Ginoo. Amen? Now, baliko na to. Ayaw ninyo babagi ng mga bata nga musimba diri. Ayaw ninyo babagi ng mga bata nga kuan, but then ipabalon gyud nato gihapon sa ilaha ang right responsibility ug tudluan sila kung unsaon ang insakto nga pagsimba. Amen? Paliko na to, importante kay na nga masabta na to. That the prevention of being a stumbling block to others. Amen? Now, matagusan na to, we all know, kung unsa ka-importansya, kung unsa ka-importante, ning mo investa og time ngadto sa ato ang mga kabatanunan. Amen? Dili pa na nimo makita karon ang resulta. But sooner or later, makita ra gyud gihapon na nimo nga nay mga bata nga managkos tong society who are responsible enough. Amen? At least na sila'y kaalam or kay balo, much more, ang kaluwasan ilang maangkunan. Amen? Now, that is the last, no, for becoming a good example. Now, let's go to another topic. The consequences of being a good example. Amen? Unsa man ni siya? No? Ang buot pasabot aning consequences, resulta. No? It might be resulta sa imuhang maayo nga example. Amen? Naaday ni resulta? Amen? Naaday resulta? Sa matag butang nga itong ginahimo, naa ginay resulta. O magbuhat kag kabuang, mo resulta gyud na siya. Amen? O maghimo kag maayo, baliko nato mo resulta sa nag-something. If you are a good example, mo resulta ra gyud gihapon na, baliko nato. Walay laing panalanginan kung dili ikaw ra gyud gihapon. Amen? Ikaw ra gihapon and ang mga tawo nga naa sa imuhang palibot i-bless sa Ginoo. Now, number 1, unsa imong maangkon if you are a good example? Finding life and honor. Amen? Gingon diri makaplag kag kinabuhi og honor. No, when we talk about honor, unsa ba ni siya sa Binisaya gani? Dungog. Buot pasabot niini maayong dungog.
Amen? If you are a good example. Now, Proverbs chapter 21, verse 21, nasa screen na tadong basahon. Ready, read. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honor. Amen? Now, balik ko na to. Mauni ang imuhang madawatan. You will find life, righteousness, and honor. Amen? Now, naiusa kasugilanon diri in May 19, 2022, issue of the Examiner talks about how the price gas has everyone's attention. Kita pod gani diri nasayod ta ang kalingawan namo ni pastor magsigigin mig tagad no kung rollback ba or increase. Murag ako nabasahan for next week starting Tuesday murag na po'y rollback. Na po'y rollback mga around 1 peso so pwede pa tadi mo tubil pang. No? So, ingin na, no? Basta mo, saka gani, gani, increase, patubil na yun eh. Pero rollback gani, kuhan sa hulat-hulaton sa nato, hantod mo abot ang effect, no? Now, ingon ani ni ang kinabuhi ni ining tawhana, no? Abi ninyo, there was a person, Henry D. Hart, on April 14th. Sa diha nga nagpatubil siya, na-notice niya, murag alkansi maning gasoline station sa iyang gitubil. So, abi ninyo, ang iyang gibuhat, gi-compute niya kung pila ang price sa iyang gitubil, i-compare niya sa pinakabag-o nga price index. So, diadto niya nasabtan, no? Dito niya nasabtan, after filling up with 12 gallons, he noticed it only cost him $5.64. So, mauni siya, naghimo siya og math, and na-take note niya, ang pump price nga gihimo sa gasoline station, it is around 0.470 per gallon instead of 4.70. Just try to imagine kung unsa kalugi ang usa ka tawo. Amen? No, grabe kalugi. Pila ka decimal ang na-move. So mauni siya nga si Mr. Henry D. Hart. Iyahang giadto ang owner sa gasoline station and told him nga sayop ang imuhang presyo. Alkansi ka. But abi nimo no, dako kayong pasalamat sa tag-iya. Kay gitudluan niya sa insaktong presyo and si D. Hart said, ning bayad pod sa insakto nga bayrono niya. No? Ang bot pasabot ba kaning tawhana di giniswitik. Instead, iyang gistoryahan, abi ninyo no, ang nagsunod sa iya, nasuko sa iya ha. Nasuko sa iya ha, tungod nga nung giistoryahan man nimo sa insaktong presyo, tanawan, nakabayad na kong mahal. No? Baliko na to, no? Night times, kung maghimo kag maayo, kung maghimo kag honest, kung maghimo ka sa insakto, at times, dili ka mahimong sikat. At times, naapay masuko sa imuha. Amen? If you are doing the right thing, at times, tinuod na siya. Dili tanan tao malipay sa imuha, naapay magbaton o kaaligot-got. Pareha gud nang sa mga bata, tingala ka ng bata nga nganong nagsumbagay man inig kahuman sa klase. Nagsumbagay kay naaday naglista sa iya nga noisy. No? Katong nasulat nga noisy, pabayron man tong piso, nasuko. No? Muna inon ako si Jik, nabutang ka sa noisy. Sa wala ra, uy, pero ako ang classmate dadi, nabutang yun sa noisy. No? Mutabi da yun ba? Now, ingon ana ang kinabuhi when you are telling the truth. But abi ninyo no, si D. Hart,
ang iyahang ngalan was made famous because of his honesty. Amen? Iyahang ngalan was reflected in the newspaper and television tungod sa iyang pagkaanas. But kani nga tawo nagbayad gyud gihapon sa insaktong nga payment niya sa insaktong presyo. Amen? Now, balik ko na to. It is a great blessing if you are a good example. Naagi honor nga mahitabo sa imuha. Amen? Sa nakadako kayong panalangin, no, nga honest ka, dako kayo na nga panalangin, you will bring honor. Amen? Now, number 2, the favor of the Lord. Amen? Now, ang pabor sa Ginoo naa sa usa ka tawo nga naa sa usa ka maayong tawo. Amen? Proverbs chapter 12 verse 2, a part of it, no? Ato adang basahon, nasa screen. Ready, read. A good man obtaineth favor of the Lord. Amen? It obtaineth favor of the Lord. Amen? Now, dili lang ni, no, when we talk about a good man, dili lang ni kay lalaki, hasta pod babae. Amen? Now, nasayita diya sa Biblia, a good example is Hannah. Amen? Si Hannah, kaampo gyud siya permanente sa Ginoo. He paid respect to God. Hanabi ninyo, no, because he paid respect to God, he honored God. Gihatagan siyag anak sa Ginoo. Amen? Si Samuel. And wala diha ning stop lang kay Samuel kundi naapag yun gihapon sa mga anak. Amen? Tungod kay naa siya'y dakong respeto sa Ginoo. Amen? Now, balik ko na to. When we talk about a good man, it talks about honesty in all our dealings. Amen? Honesty, honest ka nga makikdeal, dili ka manika sa imong isig katawo. Abi nimo, no, you will obtain favor from the Lord. Amen? Balik ko na to, hilo man, you want to be blessed by God? Amen? Kung gusto mo panalanginan sa Ginoo, be a good man. Amen? Number 3, the next one is the family is blessed. Amen? Dili lang kay ikaw ra, kundi ang imuhang pamilya. It could either be your son, your daughter. It could either be your grandchildren. Panalanginan sa Ginoo. Nasayod ta nga si King David, giingnan siya sa Ginoo. Kung ikaw o ang imong kaliwat, dili lang mo biya sa akoa, sa pagsimba kanako, diha sa trono sa Israel, naagi mo lingkod nga imuhang anak or kaliwat. Amen? But pasabot niya na there is a continuity of blessing sa usa ka tawo nga faithful ngadto sa Ginoo. Amen? Nayusahay no nga kaning kung ikaw ginikanan na ka, makahuna-huna begyud ka nga unsaon ka nako pagpadako sa akong mga anak, no? Unsaon ka nako ni sila pag-raise up nga mamahimo silang mga maayo nga mga tawo? Usahay mo na imuhang huna-huna or maka-meet baka sa ilang mga needs. Abi ni mo, no, ang pinaka-very answer to that, pangalagad lang sa Ginoo. Amen? Pangalagad sa Ginoo. And God is going to promise you a good future ahead alang sa imuhang pamilya. Amen? Alang sa imong anak. I'm sure, no, nga napamatud-an na ni sa amo ang ginikanan. I'm sure napamatud-an na nila ti Jojo.
I'm sure na pamatud-an na ni sa uban nga mga ginikanan diri sa church. Balik ko na to. Ang Ginoo is going to secure everything about the future sa imong family if you are just a good person. Amen? Now, Proverbs chapter 20 verse 7, nasa screen na itong basahon. Ready, read. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Amen? Now, naay nindot kayo nga story diri, and I hope no nga mabless po ta niini nga story. Gingon diri no, the children of a just man are blessed because of the example he set for his kids. His character and integrity have given him a reputation that people respect. No? His actions lead to the formation of many wonderful friendship. The friends of a father tend to be a friends of his friends too. No? Ingon na, no? Kung maayong tao kang amahan, ang imuhang mga anak will be accorded with the same respect. Amen? Now, no, giingon diri, in his book, I Almost Missed the Sunset by Bill Gaither. Kabalo ba mo kinsa ni si Bill Gaither? No? He is a pastor and nagatudlo gyud og maanindot kay na ilang mga awit. Amen? The Gaithers, siya may leader ato. Now, Bill Gaither writes these thoughts about the power of a good legacy. Unsa man ni? Gingon niya siyang story. Gloria and I had been married a couple of years. We were teaching school in Alexandria, Indiana, where I had grown up, and he wanted a piece of land where we could build a house. So, sa diha nga nangita sila, gingon niya diri, I noticed the parcel of south of town where cattle graze, and I learned that it belonged to a 92-year-old retired banker named Mr. Yul. No? So, kani si Mr. Yul, every time daw nga na ay maibog sa iyahang yuta, nga gusto nga mupalit sa iyang yuta, simple ra kayo ni siya nga mobalibad. Di gyud niya ibaligya iyang yuta. Ang pamaagi siyang pagbalibad, ginaingon ra niya, I promised the farmers they could use it for their cattle. So, murag maura ni ang ginatubag niya every time nga naay mag-inquire sa iyang yuta. Nga kanang yuta gisama ako araba ng gisaad sa mga mag-uuma para sa ilang mga cattle, no? Baka bakaron, karnero bakaron, no? Mauna ang iyang ginatubag. So gingon diri ni Bill Gaither, Gloria and I visited him at the bank. Although he was retired, he spent a couple of hours each morning in his office. So nag-aadto gihapon sa bangko. He looked at us over the top of his bifocals. I introduced myself and told him we were interested in a piece of his land. So ni-explain na sila karon ning atubang na sila ni Mr. Yul para sa papanghangyo nga kung pwede sila mo'y mupalit sa iyahang yuta. Again, with a very pleasant sa pagbalibad, gitubag ra gihapon niya, not selling. I promised it to a farmer for grazing. No? Gisaad lagi nako na alang sa ato ang mga mag-uuma nga pwede nila dito itugway ilang mga mananap. No? Now, the south parcel of town, gingon diri no? Giingon day niya, kabalumi nga dili nimo ibaligya, but we teach school here and thought maybe you'd be interested
in selling it to someone planning to settle in the area. He pursed his lips, stared at me, and asked, "What you say your name again?" Was, no? Nangutay na siya. Balik ko na to, no? Giiyag yung gihangyo og taman. But then, sa diha nga naghatag na siya siyang rason, ning tan-aw sa iya ang 92-year-old, og nangutay na siya, unsa ganito imuhang name? So, iyahang istorya ang iyang apelyido, Gator. Bill Gator. Now, here's the most interesting part. Tungod pagkadungog niya sa apelyido nga Gator, nangutana na dayon si Mr. Yule, unsa ang inyong relationship ni Mr. Groove Gator? Abi ninyo no, ning tubag dayon si Bill, he was my grandfather. Pag ingon niya that he was my grandfather or lolo, abi ninyo no, Mr. Yule put down his paper and remove his glasses. But pasabot naa na siya interest kang Bill. And abi ninyo niingon si Grover, niingon siya, Grover Gator was the best worker I ever had on my farm. Si Mr. Yule di ay kaila kaayo niya ang iyahang lulo nga si Grover Gator. No? And take note of this, niingon siya, full day's work for a day's pay. So honest, what you say you wanted? So abi ninyo, gingnan na po niya, gusto lagi na mo paliton ang imuhang yuta. So abi ninyo no, niingon na rin siya, let me do some thinking. Gahuna-una, hatagi sa akong panahon nga mag-decide. So abi ninyo, the next week, ning duaw siya, niingon na dayo, no? Mr. Yule told me that he had the property appraised. I held my breath, hingnan siya ni Mr. Yule. How does 3,800 sound? So, abi ninyo, no? Grabe kaayo ang kasyak ni Bill Gator. Tungod kay gibaligya sa ilaha ang yuta, pero abi ninyo, mas nasyak siya tungod sa kabarato. Amen? Ningingon pagid siya, would that be okay? If that was per acre, I would have to come up with nearly $60,000. Pirting mahala. But then, abi ninyo, gibaligya lang sa iya for around 3,800. So, abi ninyo, long story short, napanag-iya nila ang property, gibaligya sa ilaha in a very, 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 very fair price. Barato kaayo. And every time that he walked, ang iyang, isuroy niya ang iyang anak, no? Isuroy niya anak, giingnan niya na yung anak nga, nak, kani nga property was built because your great-grandfather have a great name. Amen? Dili man ang tato niya basta-basta ibaligya, kung dili lang siya an apo ni Grover Gator. But tungod kay maayo kayo ang iyahang apuhan, buutan kay iyang apuhan, gibaligya arag barato sa ilaha. Tungod kay naa sila'y dako kayong respeto sa iyahang lulo. Amen? Now, nine times nung kung unsa ang ato ang dungog karon, it was built by our forefathers. Amen? Kung gabilin sila og maayong dungog sa tua ato mga ginikanan, dili unta nato gubon nga mga anak, di nato gubon nga mga apo. Amen? Now, I for one, na-experience na nako ni nga mao nga blessing, no? Nag-ampo ko sa Ginoo kay naa ko'y tuyo no sa usa ka barangay official kay naa mi ipa-implement nga
mga kalabot sa maayong panlawas. So, ning audience ko dadto sa kapitan, giingnan ako nga, ma'am, pwede ko moatubang sa kapitan, iyang sekretary. Siya nga, sir, unsa to'y imong ngalan, sir? Gikuha niya ako ang ngalan, gikuha niya ako apelyido. Gatuo gyud ko nga kaning tawhana makailag yun ni sa kuha kay auditor gud akong papa. No? So mo to gisulat niya ako akong ngalan. Abi ninyo no, to my surprise, gidali-dali niya pagawas to yung mga bisita kay gipasulod ko. Sa diha nga gipasulod na ko niya, nangutana na siya, unsay imong tuyo dong? Kani lagi unta kap, ani atuang tang tarungon. Abi ninyo no, iyahag yung kong gitarong og approach, gitarong niya og atubang, gi-offeran ta niya og coffee, snack, unsay imong ganahan, gi-offer niya. Then, abi ninyo, nangutana rin sa pagkahuman sa kuntuyo, siya nga, amigo, biya kay may sa imong lulo. Every time nga mo adto kog San Pablo, ang imong lulo ati manon gyud kay ko ato. No? Mao day nga dadto na ko naka-realize nga ang iyahang pagtagad sa ako ning reciprocate ra pod tungod kay maayo akong lulo sa iyaha. Amen? Kulang lang mingon siya, he was a good man. Pero nalang kuan nga hubugon gid mi si mong lulo oy. No? Enjoy kay sila kay mo na kalingawan sa tao sa una god. Bisita gani mi sa inyo ha. Grabe kito yung lulo. Tigit to musugot nga di mi mohapit sa ilaha. So mao to nga maayo gyud kayo ang iyang approach. One time naapoy gi-invite ko sa Camp Abelon Elementary School sa usa ka program held by the barangay. Dadto na nga maayo na ang ilahang program. Pagkatapos sa program, ning speech ang ilahang division school superintendent. Pag speech niya, mao na to nga ning puli na po dayon ko sa ako ang program. After that one, pagpauli na ako, nananghid na ko nila, sir, ma'am, thank you kay sa invitation. Muuli na ko. Okay, na po ko'y trabaho. Abi ninyo no, ang ilang maestra, gadagandagan. Gadagandagan, gadin taon, gadagandagan. Pagkahuman dadto, giapas ko nga, sir, kipatawag man ka ni Sir Kuan. So giadto na ko nga, sir, may buntag. Unsay tuyo na kay Kuan, sir, na kay gusto ipaabot. Say dili. Ani ka diri kay kaon sa kadaan. Oh, maluoy sila nako bakit ako mo lawas hadlok maniwang. So ningon siya nga, ayo diri kaon kaog tarong. So gipalingkod ko dadto sa ilahang lamisa intended sa mga dagkong tawo. Giservan ko og pagkaon susama sa ilahang gikaon. Then after that one, si Schools Division Superintendent, ning duol na, nagpaila. Dong, kabalo baka kami dako kay mig utang kabubuton sa imong lulo. Sir? Kaila mo sa kong lulo? So, pirti kaila. Ang ako ang manghod babaye, ginganlan og klaridad. Ano na klaridad man? Sakay ang ako ang papa, maoy aray sa inyo ang basnigan sa una. No ka nang aray murag mo'y sinaligan or kapitan-kapitan. Ang ako ang mama, de adto nakaanak sa inyong panagatan, ang ngalan sa inyong panagatan, klaridad. Mao na ngalan sa kumanghod, klaridad, no? Mao to si Sir Burungan. No? Sir Burungan, no? Ingon katong namatay, bagi patay. Gingnan ko niya nga,
Grabe good. Dako kay mig utang kabubuton sa inyong pamilya. Labi na gid sa imong lolo. So every time nga magkita mi niya, he would really take time no nga atimanon tungod pod sa maayong pag-atiman sa iyaha daw may pagtratar. Amen? Now, ingon ana gyud baliko na to. Ang pagkamaayong tao nimo, ang pagkamaayong binuhatan nimo, di siguro na nimo makita dayon ang resulta karon. But sooner or later, imuha ra gihapon ng marip ang mga panalangin nga gitagana para sa imuha. Dili siguro ikaw maka-experience niya na, but for sure, ang imuhang mga kaliwatan maka-experience niya na. Amen? Now, I'm proud of it, no? Dapat mahimot ang proud, no? Labi nagmakadungog ka, na ay someday mudul sa imuha, moingon sa imuha, I know your father, and he is a great man. Amen? I know your mother, and she was a great woman. Amen? Dili na ako na kinahanglan pang i-elaborate, no? Daghan kig muduol karon. Daghan kig muduol yan. Moingon nga, is-ibi ako si mong mama sa una, sir. No? Baliko na to, dili na mo end sa imuha ang kaayo sa tawo. But then, hantod sa imuhang kaliwatan, mo padayo na. Amen? I hope and pray na tayo nasabtan karon sa tong lesson. Let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful lesson. We thank Thee, O God, for Dr. Rad Maton, nga naghatag ng ini nga pagtulunan. We are praying, Heavenly Father, to continually bless His ministry. We are praying, Heavenly Father, nga kaning pagtulunan, matisok kini sa mga nahuna o kasing-kasing. Lord, help us, Lord, nga help us to build a good character. Help us, Lord, to build a good name within us. Help us, Lord, to become a good person to our society. Help us, Lord, to become a good leader, a good person to our workplace. Bisan pamahan ngadto sa among mga amigog amiga, mga classmates, Lord, office mates, we are praying, Heavenly Father, nga mahimo untaming blessing pod ngadto sa ilaha. Help us, Lord, to reach out for them, labi na gyud alang sa ilang kaluwasan. And help us, Ginoo, Lord, nga mahiuban na mo sila sa usa ka pagtuo diha kanimo, Lord. We are praying, Heavenly Father, for this lesson, nga ma-instill ni sa muna-huna o kasing-kasing, that we can also practice this, Lord, being a good example to others. Help us, Lord, that as a Christian, dili unta mi mahimong pabaya sa amuang ngalan nga ginapundar. Kundila, Lord, makabaton mi og maayong testimony ngadto sa mga tawo nga naa sa amuang palibot. Help us, Lord, not to be a stumbling block to other people. We are praying, Heavenly Father, that by our faith and by our example, nga ang ilaha po duntang nga pagtuo ang ilang desires pagsimba kanimo, Lord, ma-intensify pod amahan. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, let's all be seated.